Mission failed! Oh, sa likod ng kaliwat ka ng black propaganda, demolition job laban kay VP Inday Sara Duterte mga kababayan, ay nananatili pa rin mataas. Mas mataas ang rating ni VP Inday Sara Duterte kaysa kay Ngagba. Woo! Sa likod po yan mga kababayan na mayroon pang mga hocus-pocus dyan, sabi ng ilan. Dahil hindi tayo naniniwala mga kababayan na hindi nila dinaya o hindi naging bias itong pagsasurvey ng Pulse Asia. Alam natin ang laro nila dati-rati pa, di ba? Kaya nga nababansagang False Asia. Gayon pa man mga kababayan, kahit pa i-magic nila, hindi pa rin matitinag si VP Sara mga kababayan. At syempre, ang ipapalabas nila sa balita mga kababayan, ay bumaba ang ratings ni Sara. At kay Ngagba, hindi! Diyos mo, klarong-klaro na mga kababayan. At ang interesting pa mga kababayan, ay sa Mindanao. Sa Mindanao, isa na lang mga kababayan sa bawat 10 botante ang aprobado kay BBM. Diyos me, butit may isa pa. Malapit nang maging zero mga kababayan. Konting kembot na lang, itlog na si Ngagba. Panoorin po ninyo ha. Sir, dito nga po sa latest survey ng Pulse Asia, Taga Pulse Asia ito mga kababayan na. Pakinggan natin itong kanilang palusot mga kababayan. bumaba ang approval, maging ang trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Kita-kita naman natin si BBM mga kababayan, less than half na lang 48 and 47. Si VP Sara, which is sa tingin natin, minagic pa yan. Ang estilo dyan mga kababayan, hinila pababa kay Sara siguro, tapos kay BBM, inangat pa pataas. Ganyan ang analysis ng maraming Pilipino mga kababayan. Duterte. Sa mga areas po ito and medyo drastic po ba yung pagbaba ng ratings ng dalawang mataas na opisyalis ng bansa? Pakinggan nyo ha, itong kaululan ng Pulse Asia mga kababayan. Sa pangabuhan, DJ Chacha, yung bumaba ang rating ay si Vice Presidente Sara Duterte, ang Presidente ng Senado, Business Escudero, at ang Tapos? tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan, si Speaker. Speaker Romualdez. Silang tatlo lang daw ang bumaba mga kababayan, tapos si BBM, ano palang rating ni BBM? Tumaas? Sige, pakinggan natin. Yun, bumaba sila. 10 points ang binababa ni Sara Duterte, 7 kay Chief, at minus 7 points kay Martin Romualdez. And then, kay Ngagnag, Yung kay Pangulong Marcos, hindi naman bumaba. Diyos mio, Marimar, Diyan pa lang mga kababayan, halatang halata na natin ang bias sila, di ba? 48 and 47, hindi yan bumaba. Kung hindi yan bumaba, ano pala yan dati? Mas mababa pa dyan? Kung inyo talagang ipo-pull out mga kababayan ha, eto, Pulse Asia din ang nag-survey niyan mga kababayan, minsan nga naging 78% yung rating ni Ngagnag. Yung budol na budol pa tayo mga kababayan, yung kakaupo pa lang nila sa sa pwesto na hindi pa natin alam ang kanilang mga totoong abilidad. 78%. Tapos ang sabi ng taga Pulse Asia mga kababayan, hindi naman bumaba si President BBM, si Sara Duterte lang at ang kanilang mga the rest of the group ang talagang lumagpak. Diyan pa lang mga kababayan, makikita na natin ang bias sila, di ba? Sa pangkalatan sa buong bansa kasi 2 puntos lang within the margin of error. Pero malaking binaba ay dun sa Mindanao kung saan Pakinggan nyo mga kababayan ha, ang rating ni BBM sa Mindanao. halos isa na lang sa 10 ang nagsasabi. Isa na lang sa 10! Ang aprobado kay Ngagnag. May nag-aaproba sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo ng kanyang sa pagganap ng Given mga kababayan ha, na parang hinila pa yan. Di ba sunod-sunod ang pagbibigay-bigay nila ng ayuda sa Mindanao? Paraon pang bias. Paano na lang kung hindi nagbigay ng ayuda? Baka mag-negative pa. kanyang tungkulin. No? So, parang hindi na malinaw na hindi nasisiyahan yung karamihan sa Mindanao. Hindi lang sa Mindanao, kundi pati sa Visayas, mga kababayan. Sa Pangulo. Sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo. Kasi 55% ng sa tubig of Isa na lang pala ang kakampi mo sa bawat 10 sa Mindanao, Ngag. his performance as president among the people of Mindanao. Kung sa Mindanao bumaba ang ratings ng Pangulong Marcos, saang area naman po siya tumaas? Mayroon bang baluarte si BBM? Ang baluarte lang niya mga kababayan sa Ilocos Norte. Sa Makatoy, sa Ilocos Norte, marami pang ang anti-BBM na eh.
hindi na satisfied sa kanya mga kababayan. Huwag niyong sabihin ang Luzon, the rest of Luzon. Kailan pa naging Marcos yung Luzon? Maniniwala pa tayo kung mga dilaw. Pero pro Marcos, Luzon, NCR, Metro Manila, no way! Tandaan nyo sa history mga kababayan, taga Luzon nga karamihan ang nagpatalsik sa mga Marcos. So paano yan naging baluarte? Tapos sa Mindanao, nakukuha yan ni Sara Duterte mga kababayan dahil pareha sila ng dialect mga kababayan. Walang era tumaas. Wala. Kaya halos Kawawa, walang area, tumaas si BBM. So paano na nasabi mas maraming pro Marcos kaysa sa pro Duterte? halos na natili lang. Tumaas ng kaunti lang yung balance of Luzon pero within the margin of error yun eh. Margin of error pa. Hindi natin pwede sabihin na malaki ang itinaas. So dito po Apat sa... na puntos lang. At partida pa yan mga kababayan ha. Sa tingin pa ng marami, mayroon pang bias dyan mga kababayan. Hinila pa yan pataas. Yung rating ni Marcos at yung kay Sara, binaba pa yan. Oh. Oo. Sir Ronald, dito sa Maynila, sa NCR, ang ratings niya, kumbaga, remain pa rin kung paano yung before. Walang pagalaw. Walang paggalaw, majority, yung kanyang approval. Wow, majority. Congrats sa taga Maynila. Mga pro Marcos na pala sila mga kababayan. Since when? Metro Manila? Pro Marcos, since when? Silang dalawa ni Senate President Chisa Escudero ang majority approval sa Mindanao. Majority Ang pinakamalaki- approval, majority approval pareho sila ni Senator Cheese na bumaba sa Mindanao. Si Senator Chis hindi gaano bumaba siya sa Mindanao, no? Lalong-lalo na ngayon mga kababayan. Hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Yung si Escudero, yung pagtanggal nila ng budget sa PhilHealth. Goodbye, my head. Cheese. Yung approval niya bumaba ng 15 points sa Mindanao. So mas malaki kaysa sa pagbaba ng approval ni Bongbong Marcos. Ganun rin yung at kanyang pagtitiwala bumaba rin sa Mindanao. So mukhang may withdrawal ng support ng mga taga Mindanao sa Pangulo. At Hindi lang sa Mindanao, kundi halos buong Pilipinas. Kaya nagkakandara pa yung mga ngagba mga kababayan eh. Bigay ng ayuda dito, bigay ng ayuda doon para maiangat ang kanilang rating. Di ba natatandaan nyo sa Mindanao, kahit ang sakuna nasa Luzon mga kababayan, doon pa rin sila nag-focus sa Mindanao, bigay ng ayuda. Dahil 1 out of 10 na lang mga kababayan ang rating niya. Pangulo ng Senado sa tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinataman. So, dyan sa Mindanao, bumaba si Pangulong Marcos, si Senate President Cheese Escudero, maging si House Speaker Martin Romualdez. Pero dyan naman tumaas si Vice President Sara Duterte. Natural baluarte. Hindi naman tumaas o bumaba. Dahil constant sila mga kababayan, solid yan mga kababayan. Yan ang tinatawag na solid South. Kung bumaba man dyan sa kanilang ratings mga kababayan, isa lang ibig sabihin yan, minanipula. Ang survey nila. Hindi rin. Hindi rin. Hindi lang tumaas. Bumaba rin. Bumaba daw si Sara sa Mindanao. Hello! So, sinong tumaas? Si Tambalos-los. Actually, Kalokohan. ang kakaiba dito sa survey nito, kasi dati-dati, pag tinanong mo yung mga taga Mindanao, halos lahat sila, 90%, over 90% ang nagsasabing approving or for trusting of Sara. the Vice President. Bumaba ng 13 puntos yung kanya. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Yung kay Sara, hinihila nila pababa. Sinong maniniwala na taga Mindanao na bumaba ang trust rating nila kay Sara? Never. Pwede nilang dayain yan mga kababayan sa survey pero walang maniniwalang taga Mindanao niyan. Approval sa mga taga Mindanao at yung kanyang pagtitiwala bumaba rin ng 7 puntos. From Pulse Asia Survey mga kababayan. Pulse Asia Survey. Yan ang laro nila. Sa mga taga Mindanao. So, Ipakita nyo kung sino-sino yung mga tao dyan. I-investigate natin, saka kami maniniwala. Sige, yung natanong nyo sa Mindanao. At i-investigate natin mga kababayan, bago nila tinanong, anong ginawa sa mga taong ito? Nabigyan ba ng ayuda? Napuno ba ng mga propaganda dyan sa kanilang community mga kababayan? Ganyan sila mga kababayan advanced yan mga kababayan. Natitiktikan nila kung saan magsasurvey o bigyan nila ng ayuda dyan. Lagyan ng mga propaganda. Babayaran nila ang media na sige, promote na ngag-ngag, siraan si Sara, ganyan ang kanilang estilo mga kababayan. sabihin, may bahagi naman, may dati nagsusuporta sa kanya sa Mindanao na lumipat na doon sa sinasabi natin undecided. Lumipat na?
Are you sure? Hindi masabi ko sila yung titiwala. Agree kayo ba taga Mindanao? Nag-withdraw na daw kayo ng support kay VP Sara Duterte. Sabi ng Pulse Asia, lumipat na sa undecided. Hindi na ako makapag-decide. Sino kaya ang aking iboboto? Oh, ganyan. Oo, aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa kaululan ng Pulse Asia? Pero kahit pa man bias, mga kababayan sa tingin natin, hindi pa rin nila matitinag si VP Sara at si VP Sara pa rin ang mas mataas kaysa kay Ngagba. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.